Okay, ito po ang inyong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako magpasalamat at bumati sa inyo lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jonathan Seriaco. Okay, ang sabi ni Jonathan Seriaco, mga ilang putok sir bago masira ang groove. Okay, ito ay barrel ang tinatanong niya sigurado. At bago natin niya sagutin, ay binabati ko kayo na isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga OFW sa mampanig kayo ng mundo. Ingat po tayo dahil taglamig na. At thanks God at ako ay gumaling na yung aking ubo dahil nagpa-doktor na tayo. At ingatan po natin na tayo ay huwag maaksidente. Ingat po tayo sa ating mga trabaho. Maraming salamat sa ating 37,800 na mga subscribers sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ad dahil nga po tayo ay isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na mga bata na mga mag-aaral na anak ng single parent. Kaya yung kinikita natin sa YouTube ay sa kanila natin ibinibigay. Bagaman kulang pa, ako naman ay nagpapasalamat sa ilang mga nag-sponsor, nagpapadala ng pagmamahal dito sa ating GCash number na siya nating itinutulong din sa mga bata. Yan, at shout out sa ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Maraming salamat sa iyo. Katatanggap lang nung huli mong padala. Nag-text na sa akin yung aking tresorera na pumasok na yung GCash. Ayan. Si Alfredo Isidro ay regular natin na sponsor. At tayo po hindi tumitingin sa laki ng halaga. Importante po tayo nakatulong. At kung tayo madami, marami rin tayong matutulungan. Okay, ganyan din si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon ng Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay. Meron kayong magpakilala, tawagin nating Adrian, at si Conrado Ilailio at Junard Diaz. Sana marami pang magpadala sa atin at nang madagdagan yung ating mga tinutulungan ng mga bata. Ayan, at ako po ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako po dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range. Okay, at mga ilang putok daw bago masira ang groove. Actually, wala naman makapagsabi kung ilang putok bago masira ang groove. Pero may data tayo niyan. Ang tanong dyan ay, papaano mo iniingatan ang iyong barrel o yung barrel? Dahil kahit anong tibay na isang bagay, kung hindi mo naman alam gamitin at hindi mo alam linisin, ay siyempre, madaling masira. Magtataka kayo, pareho lang kayong bumili ng sasakyan, mas madaling nasira yung sa kumpare mo o mas madaling nasira yung sa iyo dahil pareho lang ang brand. Dahil nasa maintenance din yan. Okay, kaya nga may mga videos ako ng pagtuturo kung paano ninyo linisin ang inyong mga barrel. Kung ilang bala, kung kada putok ay dapat ninyong nililinis yan. Dahil kung putok lang kayo ng putok, talagang masisira agad yan. At lalo tigit yung nagsasabi na mas nakakasira daw yung full metal jacket. Hindi po nakakasira ang full metal jacket, mas nakakasira ang lead sapagkat ang lead ay kumakapit sa loob ng barrel. Ang full metal jacket, wala kang makikitang lead sa loob ng inyong mga barrel. At halimbawa, ang ginagamit sa gira ay puro lead, ay di puro batangal yan dahil mapupuno ng lead ang inyong mga lalo sa mga full auto. Bakit walang mga full auto ng mga lead? Kung talagang may nagsabi kasi sa akin na, sir, sabi nung pulis na nagalit sa akin nung ginamitan ko ng full metal jacket yung kanyang Glock kasi daw nakakasira ng barrel. Mali po yun. Ang full metal jacket ay hindi nag-iiwan ng lead sa inyong mga barrel, kaya mas safe. Pero ang lead, pag ipinutok ninyo, makikita ninyo, silipin ninyo, may mga lead yan.
Kaya ako yung gumawa ng video kung paano niyo tatanggalin yung mga lead na yan. At kung ilang bala ng pinutok ninyo na lead na head, paano niyo linisin. Yun ang tanong dyan, kung paano ninyo nililinis. So ang tanong niya, mga ilang bala, sa aming datos, ang matibay na ba, at sa ang mga barrel, ito hindi kasali ang mga hindi original puro mga original. Sa aming datos dito sa range, ang matibay na barrel ay Glock. Matibay ang barrel ng Glock. Hindi basta-basta nasisira ang groove. Okay, at umaabot ito ng hanggang 30 o hanggang 35,000. Okay? So, ang conforme din sa ano yan. Pero ang mga ibang baril, 20,000 to 35,000. Yan ang yan ang mga datos ng mga ano dito. Pero ang tanong pa diyan ay paano ninyo nililinisan. Kung ang ginagamit ninyo ay brush, titirahin ng brush yan. Ito ay matalas ito. Isa pa itong nakakaano. Isa pa itong malakas makasira. So, kaya nga kung yung turo ko, wag ninyo itong ipantanggal ng LED. Kung LED ang ginagamit ninyo, may turo ako yung gumagawa ako na yung ginawa ko panoorin ninyo kung paano ninyo tanggalin. Wag ninyo itong ng LED para tumagalan yung barrel. Tips na rin ito. Ang gamitin lamang ninyo ay itong nylon. Pero yung pagtatanggal ng LED, may ginawa ako na simple lang para matanggal ninyo yung mga LED na nakadikit. Kasi yung LED nga nakadikit na yun doon eh. Ngayon, kung hindi ninyo nililinis yung inyong siyempre, madaling masira ang barrel ninyo. Yun ang tanong dyan. Pero ang talagang niyan, aabot yan ng 20,000 to 35,000. Kung maingat pa kayo, ay mas pa yan, mas tatagal pa yan. Kasi ang barrel, pagka putok kayo ng putok, may yan, yung may naiwan niya na, tingnan niyo yung uling. Yung uling, nagkakamero ng uling yan. Tingnan niyo yung uling, magaspang yun. Yun ang mantakin mo, daan dyan yung bala. May mga na yan. Makikita ninyo yung ilalim, yung groove, yung pagitan ng groove, pumapantay na yan eh. Dahil doon sa mga uling na yan. Kung hindi kayo naglilinis, ay hindi aabot ng ganong kalaking kadami ng Isa pa, may mga commercial na panlinis dito na nilalagay. Hindi ako magbabanggit. Yan ay may mga compound para matanggal para madaling makalinis. Pero may mga compound yan na na halo para madaling malinis. Ay harmful yun. So, madaling makalinis yun kung sa madaling makalinis. Pero, sa akin, hindi ako gumagamit nun. Dahil nga, gusto kong, siyempre, unang-una, mahal yun. Ay kung dito sa kumpanya namin, edi, maraming nun. At saka, madaling makasira. Kasi nga, may mga may mga compound yun na chemical na madaling makalinis talaga. Ang pinalilinis namin lang ay kerosene. At dahil wala naman kaming lead rito, nylon brush lang ang ginagamit namin. Dahil yun ang mga fumes ng pinakang agiw ba kung sa tawag sa amin, ay madali namang tanggalin yun. Basta lagyan lang ninyo ng gas o WD-40, tapos brushin lang na ganun. Madaling malinis, tapos tuyuin. Yun lang. So, kung ang tanong ninyo ay mga ilang bala, ay ang sagot ko dyan, sa datos namin kasi nire-record din namin yan. Sa dami namin, ang dami ko ditong baril. Ito, puro baril yan. Puro baril dito na mga nasira. Yan ay may mga datos lahat yan. Pero umabot din lang. Pinakamababa dyan ay mga 20,000. Pero umaabot kami ng 35,000. Okay, kasi yan, kada customer yan nire-record kung ilang customer yun, madaling makuha ang datos ng bala. So yun lang ang sagot ko.
Na ang sagot diyan ay nasa pag-iingat, nasa paglilinis ng baril. Kahit pa matibay yung inyong baril, kung hindi naman kayo maingat at hindi naman kayo marunong maglinis kung paano, panoorin ninyo aking mga videos para malaman pa ninyo kung paano niyo panatiling matagal bago masira ang inyong mga baril. Hindi po totoo na nakakasira ang mga full metal jacket, mas nakakasira ang lead, lalo't hindi kayo marunong maglinis ng inyong mga baril. Huwag kayong maniwala doon sa ano. At isa pa, puputok kayo ng lead, pagkatapos ay sabi niyo yung panglinis naman ninyo ay bala rin. Hindi po maganda yun. Mantakin ninyo may lead na nakakapit doon sa inyong bara. Malilinis nga yun dahil pupursahin nyo nung full metal jacket, pupursahin ilabas yun eh. Mantakin nyo, makakasira yun. Mali yun. Yung mga ginagawa ninyo na puputok kayo ng reload na LED. Pagkatapos ay puputok kayo ng mga 3-4 na full metal jacket. Ay bakit ninyo ipanlilinis ay bala rin? Ay di pupursahin nyo yung baril. May mga nakadikit na LED ron. Tapos ay pupursahin nung pressure na 1,000 yung itutulak ng mga nakadikit na LED. Mali po yun. Huwag ninyong gagawin yun. Yun ay trabaho ng mga tamad. Pero hindi ninyo napoproteksyonan ang inyong mga baril sa ganung pamamaraan. May lead na nga yun eh. Tapos puputukan ninyo ng full metal jacket. Itutulak ng full metal jacket yung nakadikit na lead ron. Ay gaano harmful yun sa isip-isip kayo. So yan ang mga advice ko. Kung gusto ninyong mapanatiling Maraming nag-a-advise ng ganun. Pero mali yun. Yung lilinisin ninyo ng full metal jacket yung inyong baril. Tama yun, nakakalinis talaga yun. Pero hindi ninyo alam ang epekto nun sa inyong mga baril. Okay, ito ang inyong pinaparams instructor. Nagpapayo lang. Nasa sa inyo na yan kung susundin ninyo. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli.